ang mga aklat ni Sanatan Goswami. Kabilang sa mahahalagang aklat na pinagsama ni Sanatan Goswami ang Hari Bhakti Vilasa na nagpapaliwanag ng wastong tungkulin at tamang asal para sa mga Vaishnava. Sa Chaitanya Charitamrita, itinala ni Krishnadas Kaviraj Goswami ang mga tagubilin ni Mahaprabhu kay Sanatan Goswami tungkol sa pagsulat ng Hari Bhakti Vilasa. Isinulat ni Kaviraj Goswami mula sa Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 29:326 hanggang 345. Habang nakatiklop ang kanyang mga kamay, sinabi ni Sanatan Goswami, "Aking Panginoon, inutusan ninyo akong sumulat ng gabay tungkol sa mga gawain ng mga Vaishnava. Ako ay isang napakamababang tao. Wala akong kaalaman sa mabuting asal. Paano ko magagawang sumulat ng autorisadong mga tagubilin tungkol sa mga gawain ng Vaishnava?" Pagkatapos, nakiusap si Sanatan Goswami sa Panginoon, "Pakisabi po ninyo mismo kung paano ko maisusulat ang mahirap na aklat na ito tungkol sa asal ng Vaishnava. Mangyaring magpakita kayo sa aking puso. Kung ipapakita ninyo ang inyong sarili sa aking puso at personal ninyo akong gagabayan sa pagsulat ng aklat na ito. Kahit ako ay mababa, maaari akong umasa na magagawa ko ito. Magagawa ninyo ito sapagkat kayo ang kataas-taasang personalidad ng pagka-Diyos, at anuman ang inyong ipag-utos ay perpekto." Sumagot si Sri Chaitanya Mahaprabhu, "Anuman ang nais mong gawin ay magagawa mo ng tama sa pamamagitan ng biyaya ni Panginoong Krishna. Ipapakita niya ang tunay na kahulugan. Dahil humiling ka ng buod, pakinggan mo ang ilang bagay. Sa simula, dapat humanap ng kanlungan sa isang tunay na espiritual na guro. Sa iyong aklat, dapat ilahad ang mga katangian ng tunay na guro at tunay na alagad. Pagkatapos, bago tumanggap ng isang espiritual na guro, dapat tiyakin ang kalagayan ng guro. Gayun din, dapat masiguro ng guro ang kalagayan ng alagad. Ang kataas-taasang personalidad ng pagka-Diyos, si Krishna, ay dapat ilarawan bilang karapat-dapat sambahin, at dapat mong isaalang-alang ang Bija Mantra para sa pagsamba kay Krishna, Rama, o sa iba pang pagpapalawak ng kataas-taasang personalidad ng pagka-Diyos. Dapat mong talakayin ang mga kwalipikasyong kinakailangan upang makatanggap ng mantra, ang pagiging ganap ng mantra, ang paglilinis ng mantra, ang pagsisimula, initiation, ang mga gawain sa umaga, pag-alaala sa kataas-taasang Panginoon, kalinisan, at paghuhugas ng bibig at iba pang bahagi ng katawan. Sa umaga, dapat regular na magsipilyo, maligo, mag-alay ng mga panalangin sa Panginoon, at magbigay galang sa espiritual na guro. Dapat maglingkod sa espiritual na guro at magpahit ng pilak sa 12 bahagi ng katawan. Dapat ding ilarawan ang pagsamba sa deity, kung saan ang isang tao ay dapat maghandog ng pagkain kay Krishna nang hindi bababa sa 5 beses sa isang araw. Sa tamang oras, dapat ding ihiga si Krishna sa isang kama. Dapat mo ring ilarawan ang proseso ng pag-aalay ng arati, ang pagsamba sa Panginoon, ayon sa listahan ng 5 o 16 o 50 sangkap. Ang mga katangian ng mga deity ay dapat ding talakayin.
Gayon din, ang mga katangian ng salagram sila. Dapat ding ipaliwanag ang pagbisita sa mga deity sa templo at mga paglalakbay sa mga banal na lugar tulad ng Vrindavan, Mathura at Dwarka. Dapat mong luwalhatiin ang banal na pangalan at ipaliwanag ang kahalagahan ng maingat na pag-iwas sa mga pagkakasala habang inuusal ang banal na pangalan. Dapat mo ring ipaliwanag ang mga palatandaan ng isang Vaisnava at kung paano iwasan ang lahat ng uri ng mga seva aparad o mga pagkakasala sa pagsamba sa deity. Ang mga bagay na ginagamit sa pagsamba tulad ng tubig, conch shell o kabibe, mga bulaklak, insenso at lampara ay dapat ilarawan. Dapat mo ring banggitin ang mahinahong pagbigkas o pag-awit, pag-aalay ng mga panalangin, pag-ikot o circumambulation at pag-aalay ng paggalang. Ang lahat ng ito ay dapat pag-aralang mabuti. Haribol.